Good morning! So this is Upline Annalyn Rivera. Our topic for today is ABC rule. So ano ba ang ABC rule? Ito yung effective tools na ginagamit, especially kapag ikaw nagsisimula pa lang sa ganitong klaseng negosyo. Ito rin yung ginagamit ng mga dati nung ginagawa yung negosyo na to, pero kailangan pa makapag-produce ng mas marami pa. Tama? Bakit siya effective? I-define natin ano ba ang ABC. So ang A stands for advisor. Ano ang role ng isang advisor sa ganitong klaseng sitwasyon? So, ang advisor, siya yung nagmo-motivate, siya yung mag-inspire, siya yung magiging dahilan kung bakit yung prospect mo mabivisualize na kailangan niyang mag-join sa InGlobal. Bakit? Kasi may inspire niya yung prospect mo, ano ba yung achievements niya, ano ba siya before siya nag-join sa InGlobal, at ano yung mga nakuha niya after niya mag-join sa InGlobal. So, yung bridge naman, ito yung ikaw. Ikaw yung nag-invite dun sa prospect. Ikaw yung magbi-build up. Ang role mo is i-build up si advisor, yung upline mo. Paano makikinig si prospect dun sa upline mo? So, nasa iyo yung buhay kung bakit siya makikinig. So, paano mo bubuhayin yung communication nila? Ang kailangan mo ditong palabasin, mas angat yung upline mo kaysa dun sa prospect mo. So, hindi importante dito lumutang ano yung prospect mo. Dapat ang lumutang dito, ano yung achievements ni upline, bakit kailangan siyang pakinggan ni prospect mo kahit na mas mataas ang posisyon ni prospect mo sa kanya. So si client naman, ito yung prospect. Ito yung taong naimbita mo para makinig sa negosyo. So naintindihan ba natin? So A stands for advisor, B stands for bridge, and C stands for client. So ang next topic naman natin is Facebook marketing. So sa panahon ngayon, halos lahat ng tao nagpe-Facebook. At sa ganitong klaseng negosyo, kung gusto mo makapture yung global market, wala talaga ibang paraan kundi gumamit ka ng Facebook. So, paano ba gagamitin ang Facebook sa ganitong klaseng negosyo? So, importante lang naman, alamin natin paano mo ma-connect yung negosyo mo dun sa mga prospect mo na nasa iba't ibang bansa. So, ang mga basic skills sa Facebook marketing, unang-una, prospecting. Tama? So, paano mo malalaman sino yung mga taong kailangang i-add mo sa Facebook mo? Unang-una, dapat dito, nagpo-post ka daily sa timelines mo na related sa InGlobal. So, yun yung isang paraan paano mo makukuha yung mga prospects na dapat mo makuha. Bakit? Titingnan mo sa timelines mo, dun sa mga post mo related sa InGlobal, sino-sino doon yung mga nag-likes. Tingnan mo sila. So, yung mga taong nag-likes na yun, ibig sabihin may interest dun sa pinost mo. So, check mo lang sino yung mga hindi pa members. Pag hindi pa members, yun yung mga pwede mong i-add. Kasi potential na prospect mo sila sa negosyo. Tama? Ano pa? Aside sa posting, dapat nagko-comment ka din. Nagko-comment ka ng mga positive dun sa mga tao na nakikita mo nagko-post na related sa negosyo mo. And then, nagla-like ka din. So, like, comment. Siyempre, tinatag mo din dapat yung mga prospects mo. So, ano ba ang advantage? Bakit mo kailangan itag yung mga prospects? Kasi, di ba, pag puro postings lang, may tendency kasi na kapag hindi siya interested, hindi niya tingnan. Pero kung ikaw, tinatag mo sila sa timelines nila, naobliga silang tingnan kasi lumalabas dun sa timelines nila. So still, ang kailangan mo pa rin dito is, alamin sino ba yung mga tao na gusto mong makasama sa negosyo. Doon ka lang mag-focus. So para makuha mo yung mga tamang tao na gusto mong makasama dito, checkin mo yung profile nila. I-check mo, i-screen mo, sino ba yung mga positive na tao lang. Huwag ka nang mag-add ng mga taong sa tingin mo, hindi naman makakatulong sa negosyo. So, paano mo may screen yon? Checkin mo yung timelines nila. Kapag may mga posting silang negative news, basta anything na negative, i-avoid mo na yung mga ganong klaseng tao. Pangalawa, ano yung mga dapat mong i-avoid? I-avoid mo na rin yung mga tao na nakikita mong marami ng mutual friends na InGlobal. At lalong-lalo na yung hindi or lalong-lalo na yung member na. Tama? Kasi imagine, may limit tayo sa Facebook. So, punuin mo yung limit mo na yun dun sa mga prospects pa lang. Ano pa ang dapat matutunan sa Facebook marketing? Yung comment. So, dito, sa pagko-comment mo, i-ensure mo na basta nag-comment ka, yung something na mamomotivate yung nakakabasa. Kasi bad trip naman, di ba? Kasi yung mga comment mo, nababasa yan ng mga friends mo. Kapag ikaw nagko-comment ng mga nonsense, parang hindi mo na ipoportray ng maayos yung negosyo mo. So dito, ensure mo na once na nag-comment ka sa Facebook, since yan ay nakikita ng lahat ng nasa timelines mo, ng mga friends mo,
ay i-ensure mo lang na meaningful para ma-motivate mo rin sila, ma-inspire mo sila na merong something na nagta-transform sa'yo. Kasi minsan yun lang in-observe ng mga dati mong kaibigan. Yung transformation na makikita nila sa'yo. At yung Facebook marketing, isa itong tool para ipakita mo sa lahat na may transformation sa'yo dahil sa in-global. Doon sa share naman, ang sharing is okay lang. Kaya lang, lagyan natin ng limit. So dito, since nagsisimula ka pa lang, ilimit mo yung pag-share mo ng mga post doon sa mga post lang ng uplines mo para ma-protect mo din yung potential prospects mo. So, mula kay upline hanggang sa sa'yo, yun lang yung pwede mong i-share sa timelines mo. So, punta tayo dun sa pag-like. Bakit kailangan mo mag-like? Diba? Ang pagla-like kasi, para itong sa offline marketing, meron tayong tinatawag na flyering. Sa Facebook marketing, ito yung katumbas ng flyering. Bakit? Lahat kasi nung nila-like mo doon, nagsasend dyan ng notification doon sa lahat ng friends mo. So, ibig sabihin, kung may positive ka doon na nilike, mananotify yung friends mo na ikaw nag-like sa ganitong post. Kaya, very careful tayo dun sa mga nilalike natin. Ensure mo lang na lahat ng ilalike mo dito is yung positive lang. Anything related sa negosyo. Huwag ka nang mag-like ng mga dati mong nilalike nung wala ka pa sa negosyo kasi makikita yan ng mga prospects mo. Tama? So, kung gusto mong maka-capture ng global market, wala ka pang Facebook ngayon, it's about time para mag-create ka na ng Facebook account mo, aralin mo yung mga basic skills sa Facebook, at sigurado sasabog ang network mo international. Power.